Mga kababayan, ito pong nangyaring pagbangga ng China Coast Guard na barko sa ating maliit na sasakyang pandagat, yung resupply boat. And this news is all over the place. Kalat na sa buong mundo itong balita na ito. Nag-react na po yung international community, yung mga kaalyado natin, yung Amerika, yung Canada, yung UK, Japan, Australia, everybody. Nag-react na po na hindi nila nagustuhan itong ginawang ito ng China sa atin. Kayo po mga kababayan, ano po ba ang reaction nyo? Ako, ang reaction ko, nakakalungkot, nakakagalit, nakapagtataka. Bakit? Nakapagtataka kung bakit ganito ang trato sa atin ng China. Yung masyado tayong minamaliit, para tayong insektong tinitiris-tiris. Wala silang respeto sa atin, sa ating mga Pilipino. Itong ginagawang ito ng China, wala silang respeto sa lahing Pilipino. Wala silang respeto sa Pangulo natin. Kasi, kung may respeto sila, kung ang tingin nila sa atin kahit papano ay mga tao, hindi nila gagawin ito sa atin. Parang ang tingin nila sa atin ay basura, pwedeng sipa-sipain. Yun nga, langgam lang na pwedeng tiris-tirisin. At saka kasi, nakikita ng China na hindi naman tayo lumalaban talaga. As in, binunggo ka na. Kahit na binubomba ka na ng water cannon, paiwas-iwas ka lang, wala lang. Eh kung Israel kaya yan? Kung Israel kaya, kung ang tapang natin at paninindigan natin ay kasing tapang at kasing taas ng paninindigan ng Israel pagdating sa teritoryo, hindi siguro magiging ganyan ang kilos natin at hindi magiging ganyan ang trato sa atin ng China. Kasi tingnan mo naman, ilang taon na po tayong binubuli. Ilang taon na tayong inaapi-api, pinapalayas, binubomba, tinatapakan. Alam nila na teritoryo natin, pero nagagawa nilang pasukin at agawan tayo ng kabuhayan. Pero wala lang tayo. Di ba? Wala naman tayo ginagawa eh. Kahit na yung mga opisyal ng gobyerno, ordinaryong Pilipino, wala lang, di ba? Kung halimbawa ako, mag-isa lang ako, magsisisigaw ako dyan, magpunta kaya ako dyan sa harapan ng Chinese Embassy, anywhere, sa harap ng Malacanang, sa harap ng Senado, magsisisigaw kaya ako dyan na condemn China. Anong itatawag nila sa akin? Siraulo, di ba? Mag-isa kang nagsisisigaw. Kasi nasaan yung mga Pilipino sa ngayon? Ang umaalma lang po sa ngayon, yung mga
tao na directly affected nung nangyari. Yung mga bantay, mga sundalo na nandoon sa West Philippine Sea. Tayong ordinaryong tao, ano ba ang ginagawa natin? Di ba? Nakikinig lang tayo sa balita, at pagkatapos ng di ba wala naman? As a Filipino, as a, yung ating collective belief, collective feelings, opinions, wala naman, di ba? May nagrarally man lang ba? Buti pa kung mga tungkol sa karapatan nila ng isang grupo, whatever na karapatan na pinagtatabil nila, nagkalat sila dyan sa kalsada. Pero sa ngayon, nasaan yung mga nagrarally to condemn China? Di ba wala naman? Kaya nga ang China, ginaganahan po. Ganado sila sa ginagawa nila sa atin. Yung pambubuli, yung pang-api. Kasi, wala naman tayong paki. Wala naman tayong ginagawa. At ang masaklap pa po, ultimong yung mga taong inaasahan natin, na siyang mag-iingay at magpoprotekta, nasaan sila? Sino bang tinutukoy ko? Yung mga opisyal ng gobyerno. Ang nakikita lang natin ngayon nag-iingay ay yung mga taga-Coast Guard, yung mga Navy, yung Armed Forces, yung Pangulo. Yung mga senador, anong ginagawa? Kinakampihan pa nga nila ang China. O ngayon, anong sinabi ni Bato tungkol dito sa banggaan na to? Pinagbibintangan pa po niya yung Philippine Coast Guard na nag-uudyok. Binibintangan niya sa harapin, sa mukha nung taga-Coast Guard personnel na kayo kasi anya inuudyok-udyok kayo, ganon. Siyempre anya magagalit yung China. Babanggain kayo. Biruin mo yung ganon. My God, mga kababayan, Pilipino ba yan? Bato de la Rosa? Imbis na kampihan mo yung kababayan mo, yung sarili mong tao, pinagalitan mo pa. Pinagbintangan mo pa na nang-uudyok daw na siya daw pareho ng litanya po ng China na kaya yung mga Pilipino raw, Pilipino ang may kasalanan. Pilipino ang parang yung nagdi-dare at nagaharang. Hoy China, mayaya ka sa pagmumukha mo. Harang? Harang ba ka mo? Unang-una, paano mo nasabing nakaharang doon ang barko ng Pilipinas? Nasa loob yon ng teritoryo ng Pilipinas. Ano ang ginagawa mo doon para maharangan ka? Ito po ang mahirap dito sa gobyerno, sa bayan natin, kasi ang daming traidor. Hindi po nagkakaisa. May dalawang grupo, isang grupo ng makabayang mga Pilipino at isang grupo ng maka-China. Hindi kaya tuwang-tuwa nito ang China na mayroon pala silang mga kakampi dito sa loob ng bayan natin? Bakit? Kayong mga pro-China dyan, alam ninyo kung sino kayo? Bayad kayo? Bayad. Paano po tayong irerespeto ng China? Mayroon po tayong mga kababayan na nababayaran. Nababayaran ng kaluluwa, nababayaran ng pagkatao. Dahil lang sa kalansing ng pera, nakukuhang traidorin ang sariling bansa.
Alam ng China yan. Ito Pilipinas, mga Pilipino, kayang-kaya. Pakitaan mo lang yan ng pera eh. Kakampi na sa'yo yan. Susundin ang mga inuutos mo. Tingnan mo nga yung dating pangulo nila. O diba? Tinraidor ang sariling bansa. Wala na sa pwesto hanggang ngayon, nagsasasalita pa rin ng puro katraidoran. At ngayon, nagbabalak pa po mga kababayan na bumalik ulit ng politika para ipagpatuloy na muli ang pagtatraidor sa bansa. Ano po sa palagay ninyo ang objective ni Duterte at ng kanyang mga kampon kung bakit ito patatakbuhin ng senador sa 2025? Gusto na ngang maghilata ng taong yan eh. Pero may mga namimilit pa rin, inuudyukan na magsenador. Wala naman ng hilig yan na maging mambabatas eh. Para napapasukin, babalik sa politika. 'Di ba? Para pagsilbihan ang China. Para ipagpatuloy yung pagtatraidor sa sarili niyang bansa. At ang hindi ko maintindihan, ang daming mga Pilipino na bilib dito kay Duterte. Kahit ay nako. Alam na kung ano ang stand ng matandang ito pagtungkol sa West Philippine Sea, pero bilib pa rin. Hindi mo maintindihan kung anong mga naglalaro sa mga utak ng mga ito. May sikat na vlogger, may sikat na mga personalidad, matatalino, mga abogado, mga eksperto kuno. Pero ang mga utak, handang ibenta ang kaluluwa kay Satanas. Hindi kaya yung pagtatraidor sa bayan, hindi ba pagbebenta ng kaluluwa mo yun? Sa demonyo? Hanggang hindi po nagkakaisa ang utak ng mga Pilipino na maging isa lang ang stand pagtungkol sa teritoryong usapan, hindi tayo igagalang ng ibang bansa. Tingnan mo ang Israel. Nakakita ka ba ng traidor sa Israel? Kaya kita mo kinakatakutan sila. Pinangingilagan. Hindi mo kayang basta-bastahin lang. Dahil may paninindigan sila. Pagdating sa sariling bansa, pagdating sa sariling teritoryo, nagkakaisa po sila. Hindi nila kayang ibenta ang sarili nilang teritoryo. Mag-ubusan na ng lahi, di ba? Yun ang prinsipyo nila. Ubusan ng lahi. Pag pinag-usapan ay teritoryo. Kaya nga huwag ka basta-bastang pipitik sa Israel. Hindi ko pinapaboran yung nangyayari ngayon na pagganti ng Israel. Alam po natin na mali ang pumatay ng inosenteng tao. Kaso sino nag-umpisa? Nananahimik sila, di ba? Nananahimik yung Israelites. Biglang pinasok nitong. Alam na natin ang istorya. Sana po, maging Israel naman tayo. Sabi nila, kalahi daw natin ang Israel.
kapatid, pinsan, na lahi. Bakit ang layo po? Walang-wala po tayo sa karakter at prinsipyo ng mga Israelita. Tingnan mo lang nangyayari ngayon. Naturing ang matatalinong tao, matataas ang pinag-aralan, pero kuy daw ka. Madaling malula sa pera. Kayang ibenta yung sariling kaluluwa. Di ba? Yung bayan mo, yun ang kaluluwa mo eh. Can you exist without your country? Nakakalungkot po na ganito ang may mga kababayan po tayo na ganito ang ginagawa. Okay. Kakalungkot diba mga kababayan? Kayo po, anong masasabi ninyo?